So isang kabaong na pinadaan doon sa bintana. Basig mo sirip na. Hindi mo ubat siya. Rangkas may ramas pan. Asa magulo ni Jana oh. Asa Uy, ginuubod. Tapos, Bye-bye, Mads. Bog na ba na rin? May comment ko ba kayo nag-vlog yan? Lagi no? Dili si Jadjun. Si Jadjun primero na. Suong man siguro na. ayan. So, tataas na naman nila. At ang mga pamilya ay kailangan dumaan sa ilalim ng kabaong. At to sa ihang suong ta kay tradisyon sa Katolik. Tradisyon daw Bye, sa Mads. Katoliko. Sorry po, but this is not a Catholic tradition. Well, diretsahan po natin na sabihin ang katotohanan. Wala pong Catholic teaching na nagsasabing kailangan ipadaan ang kabaong sa bintana bago ilabas ng bahay. Wala pong Catholic teaching na nagsasabing kailangan dumaan ang mga pamilya sa ilalim mismo ng kabaong. Wala pong Catholic doctrine, wala pong liturgical instruction, wala pong mabasa sa katikism at kahit po sa Biblia, hindi po yan mabasa. At sigurado po akong maraming magugulat dito dahil maraming taon na po itong ginagawa sa iba't ibang lugar. Marami po ang lumaki na nakita ito, marami ang nakarinig nito mula po sa kanilang lolo at lola, at marami po ang nagsasabi na matagal na namin itong ginagawa. Tradisyon na ito, nakasanayan na ito. At ang nakakalungkot po, tradisyon daw ito ng Katoliko. Ngunit tandaan po natin ito, hindi po lahat ng matagal nang ginagawa ay automatic na pong tama. At hindi po lahat ng tradisyon ay bahagi po ng pananampalataya. Ito po ang importanteng tanong. Kapag namatay po ang isang tao, kanino ba tayo dapat magtiwala? Sa Diyos o sa pamahiin? Sa awa ng Panginoon o sa isang ritual na walang batayan sa Ebanghelyo? Dito po kailangan na maging malinaw po ang isang Katoliko. Ang ating pananampalataya ay nakabatay po sa salita ng Diyos, sa turo ni Kristo, sa apostolic tradition, sa turo po ng simbahan, hindi po sa takot, hindi po sa haka-haka, hindi po sa mga kwentong walang pinanggalingang doktrina. Now, maraming tao pong gumagamit ng salitang pamahiin, pero kaunti lang po nakakaalam kung ano talaga ito. Sa Catechism of the Catholic Church po 2111, superstition is a deviation of religious feelings and of the practices these feelings imposes. Sa simpleng salita po, ang superstition po ay nangyayari kapag binibigyan natin ng kapangyarihan ang isang bagay na hindi naman ibinigay ng Diyos. Halimbawa na lamang po, kapag may nagsabi na kapag hindi mo ginawa ito, mamalasin ka. Kapag hindi dumaan sa ilalim ang kabaong ang pamilya, may susunod na mamamatay. Kapag hindi pinadaan sa bintana ang kabaong, hindi makakapagpahinga ang kaluluwa. Tanungin po natin ito, saan ito mabasa sa Biblia? Saan itinuro ng ating Panginoong Jesucristo? At saan po ito makikita sa Catechism of the Catholic Church? Kung titingnan man po natin, kung susuriin po natin, wala po. Wala tayong mabasa. Dahil hindi talaga ito turo ng Diyos. Ito po ay paniniwalang gawa lamang ng tao. Superstition. Now, ito po malalim na katotohanan. Ang superstition po ay hindi simpleng inosenteng paniniwala. May mas malalim itong problema. Dahil unti-unti po nitong pinapalitan ang pagtitiwala sa Diyos. Sa halip po na umasa sa Panginoon, umaasa po tayo sa ritual. Sa halip na magtiwala sa biyaya, nagtitiwala po tayo sa pamahiin. Sa halip po na manalig kay Kristo, natatakot tayo sa mga bagay na walang kapangyarihan. Kaya bakit po delikado ang pamahiin? Kagaya po ng ginawa na ito? Well, ito po ay hindi nakikita na marami. Ang pinakadelikadong epekto po ng pamahiin ay hindi po ang ritual mismo, kundi ang takot na inilalagay nito sa puso ng tao. Kapag sinasabi po sa iyo na kapag hindi mo ginawa ito, may mamamatay. Kapag hindi mo sinunod ito, mamalasin ka. Kapag hindi mo ginawa ito, babalik ang kaluluwa. Ano pong nangyayari? Unti-unting pinapalitan ng takot ang pananampalataya. Kagaya nga po ng sinasabi ni Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you." In 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear. So napakaliwanag po. Pansinin nyo ito. Ang Diyos po ay paulit-ulit na nagsasabing huwag kang matakot. Ngunit ang pamahiin po ay laging nagsasabing matakot ka. Huwag mong kalimutang gawin ito.
kailangan mong sundin ito. Ang tanong po natin dito, kaninong boses ang mas katunog niyan? Sa Diyos ba o sa takot? Ano ba talaga ang tunay po na tinuturo ng simbahan tungkol sa kamatayan? Well, ito po ang magandang balita. Kapag namatay po ang isang Kristiyano, ang sentro po ng atensyon ng simbahan ay hindi po pamahiin, kundi panalangin. Kapag may yumao po, ang ginagawa ng simbahan ay nagdadasal, nagmimisa, nag-aalay ng Eukaristiya, nagpapabasbas, humihingi po ng awa ng Diyos. Wala pong bahagi ng Catholic funeral rite na nagsasabing ipadaan sa bintana ang kabaong o itaas ang kabaong at padaanin ang pamilya o kailangan itong gawin para hindi masundan. Naku po, dahil po para sa simbahan, ang kaligtasan po ay hindi nakasalalay sa ritual. Nakabatay po ito sa awa ng Diyos. Sinasabi nga po in Romans 14 verse 8, if we live for the Lord. If we die for the Lord. Kaya ito pong malalim na reality. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay po ng Diyos. Hindi po sa pinto, hindi po sa bintana, hindi po sa kabaong, hindi po sa anumang gawa-gawang ritual. Now, ito pong mas malalim na tanong. Bakit kahit walang basihan, patuloy pa rin itong ginagawa? Well, dahil ang tao po ay natatakot. Natatakot sa kamatayan, natatakot sa pagkawala, natatakot sa hindi niya alam. At kapag may takot po, madaling kumapit sa anumang nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol, kahit walang katotohanan. Halimbawa na naman po, mas madaling isipin na safe na tayo dahil ginawa natin ang ritual, kaysa sa tanggapin na ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Ngunit iyan po ang tunay na pananampalataya, magtiwala kahit walang garantiya, ang manalig kahit walang nakikitang kontrol. Magtiwala po tayo sa Diyos. In Proverbs 3:5 sinasabi po, trust in the Lord with all your heart. Kaya ito rin po ang isa sa pinakamalaking problema ngayon. Maraming Katoliko po ang nabinyagan, maraming nagkumpil, maraming nagsisimba, maraming nagpapabless. Ngunit kakaunti po ang tunay na naturuan ng pananampalataya. Marami po sa atin ang sacramentalized but not evangelized. Kaya ito pong malalim na reality. May pagkakaiba pong pagiging Katoliko sa papel at pagiging tunay na disipulo ni Kristo. Kapag hindi naunawaan ng tao ang Ebanghelyo, madaling mahaluan po ng pamahiin ang kanyang pananampalataya. Kaya may mga tao pong nagsisimba, nagro-rosaryo, nagno-novena, pero naniniwala pa rin po sa malas, naniniwala pa rin sa sumpa, naniniwala pa rin sa ritual na walang batayan sa Diyos. At dito po natin nakikita ang pangangailangan ng tunay po na evangelization. Hindi sapat po ang tumanggap ng sakramento, kailangan ding maunawaan ng pananampalataya. Kaka-curious, anong dapat natin gawin? Kapag may yumao, ang Kristiyanong tugon po ay hindi pamahiin, hindi po panik, hindi po takot. Ang Kristiyanong tugon po ay panalangin, pag-asa, pagtitiwala, pagsandig kay Kristo. Sabi nga po in John 11:25, I am the resurrection and the life. So ito pong sentro ng Kristyanismo. Hindi po malas, hindi po sumpa, hindi po ritual, kundi si Jesus. Kaya kapag may namatay po sa isang mahal natin sa buhay, hindi po natin kailangan ng pamahiin. Kailangan po natin ng panalangin. Hindi po natin kailangan ng takot, kailangan po natin ng pananampalataya. Hindi po natin kailangan ng ritual na gawa ng tao, kailangan po natin si Kristo. Dahil siya lamang po ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.